Ito ang araw ko bilang isang communicator. At tara, samahan niyo ako. Alam niyo ba, napansin ko lately kung paano ako nakikipag-usap sa iba. May mga bagay na nakakatulong at may mga bagay din na gusto kong baguhin. Kaya naman ngayong araw na ito ay itatalakay ko sa inyo ang 5 mga gawi sa komunikasyon na ginagawa ko sa araw-araw. Alam niyo ba, napansin ko lately kung paano ako nakikipag-usap sa iba. May mga bagay na nakakatulong at may mga bagay din na gusto kong baguhin. Kaya naman ngayong araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 5 mga gawi sa komunikasyon na ginagawa ko sa araw-araw. Kaya naman, samahan niyo ko. Ang una kong ginagawa sa pakikipagkomunikasyon ay nakikinig muna bago magsalita. Itong gawin na ito ay nakakatulong sa akin upang makasagot ng maayos at malinawan sa kanyang mga sinasabi. At ang pakikinig muna bago magsalita ay isang gawi upang maramdaman niya na importante siya sa iyo at hindi binabaliwala ang kanyang mga sinasabi. Kaya mas mahalaga na matuto kang makinig muna bago magsalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ng isa't isa. Pangalawang gawin na ginagawa ko sa komunikasyon, ito ay mga kilos ng kamay. Alam naman natin na ang paggamit ng kilos ng kamay ay isa sa mga gawi upang mas maintindihan palalo ng tagapakinig ang iyong sinasabi at mas mapalalim pa ang kanilang pagkakaunawa. Dahil alam naman natin na ang kilos ng kamay ay isa sa mga daan upang maipahayag nila ng mas klaro ang kanilang gustong sabihin. Kagaya na lamang ng ginagawa ko. Gumagamit ako ng kilos ng kamay upang mas maintindihan nyo pa ang aking mga sinasabi. Pangatlong gawin na ginagawa ko sa komunikasyon. Nakikipag-usap ng mabilis kapag kinakabahan. Alam naman natin na hindi lamang ako ang nakakaranas nito, kundi marami tayo. Dala na din siguro sa kaba at sa pangangatog ng ating puso. Pero ang mas maigi ay iwasan ang pagsasalita ng mabilis upang mas maunawaan pa ito ng mga tagapakinig at hindi sila magtaka kung ano ba ang iyong sinasabi. Pang-apat na gawi na ginagawa ko sa komunikasyon. Ito ay nahihirapan ako na mapanatili ang eye contact. Alam naman natin na ang eye contact ay isa sa pinaka-essential na gawi upang mas maintindihan at mas makuha mo ang atensyon ng tagapakinig. Pero dahil sa kaba ay nawawala ang focus ko sa pagkikipag-eye contact na nagiging sanhi ng pagkawala ng confident ko bilang isang pag-ulat o tagapagsabi. Ang panghuli na gawin na ginagawa ko sa komunikasyon ay ang paggamit ng filler words o mga salitang tagapuno, katulad na lamang ng o ano. Alam naman natin na hindi lang ako ang gumagamit ng filler words or salitang tagapuno dahil hindi ito maiiwasan kapag ikay ay nagsasalita sa harap ng mga madla. Dahil ang filler words ay nakakatulong sa atin upang magproseso ng bagong salita na isasabi natin. Pero, mas maigi na iwasan ang paggamit ng filler words. Ano nga ba ang plano ko upang mas mapabuti ang pakikipagkomunikasyon ko sa iba? Ang plano ko ay mas masanay pa akong mag-eye contact sa ibang tao at maiwasan ang pagsasalita ng sobrang bilis. At unti-untiin ko ring iwasan ang paggamit ng filler words o salitang tagapuno. Panghuli ay gusto kong sanayin pa ang aking sarili sa pakikinig at paggamit ng tamang kilos ng kamay dahil alam naman natin na essential ito sa ating pang-araw-araw na buhay dahil gumagamit tayo ng komunikasyon sa pang-araw-araw natin na pakikipag-usap sa iba. Kaya mas maigi at mas maigting na gumamit tayo ng tama na mga gawi sa pakikipagkomunikasyon. At yun ang reflection ko sa mga gawi ng komunikasyon sa araw-araw. Naway marami kayong napulot na aral ngayong araw na ito at sana'y magbigay din itong inspirasyon sa inyo kung paano gumamit ng tamang mga gawi sa pakikipagkomunikasyon at mga salita sa pakikipag-usap. Yun lang. Salamat! Mabuhay!